Sa gitna ng naglalakihang chandelier at kumukutitap na mga hiyas sa mansion ng mga Villarreal, ako ang anino sa gilid ng silid. Isang hamak na katulong na nakasuot ng kupas na uniforme, may bitbit na tray ng mamahaling wine. Walang nakakaalam na sa ilalim ng bawat hakbang ko may nakatagong layunin. Walang nakakaalam na ang bawat pagyuko ko ay hindi paggalang, kundi pagmamanman. Ako si Felicitas Reyes at bago matapos ang gabing ito, ang aking mundo ay guguho sa pinakamasakit na paraan upang sa huli ay muli akong bumangon bilang kanilang pinakamalalang bangungot. You're just a dirty, thieving maid, Felicitas. Isang hamak na katulong na walang dangal. Ang tinig ni Viviana Montesilio ay tila matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng bulwagan. Nabitawan ko ang hawak kong tray. Wala akong narinig na ingay ng pagbagsak, kundi ang mabilis na tibok ng puso ko na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Nakita ko ang paglapit ni Viviana. Ang kanyang muka na kanina lang ay parang anghel. Sa kanyang engagement dress ngayon ay balot ng put. Ramdam ko ang bawat mata ng mga bisita, mga politiko, negosyante, at mga sikat na personalidad sa Makati na nakatingin sa akin na parang isang maruming insekto. Ma'am, wala po akong kinuha. Hinaluhog ko na po ang buong kusina pero wala doon ang singsing. Sabi ko boses na nanginginig, pero pilit na pinanana, tiling buo ang dignidad. Hindi niya ako pinatapos. Dinig ang malutong na tunog ng kanyang palad na humalik sa aking pisingi. Napalingon ang ulo ko sa lakas ng impact. Mainit, mahapdi. Pakiramdam ko ay nagliyab ang kalahati ng aking muka. Ngunit ang mas masakit ay ang hiyang bumabalot sa akin habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ilang taon ka na rito, Felicitas? Utang na loob mo sa pamilya Villarreal ang bawat butil ng kanina isinusubo mo. Tapos ito ang isusukli mo. Sigaw ni Eduardo ang aking amo habang nakatayo sa tabi ng kanyang fiancé. Ang lalaking pinaglingkuran ko ng tapat, ang lalaking alam kong may itinatagong madidilim na sikreto sa likod ng kanyang mamahaling suit. Biglang hinablot ni Viviana ang suot kong apron. Sa isang marahas na galaw may kinuha siya sa bulsa nito. Isang kislap ng diamante ang bumungad sa paningin ng lahat. Ang nawawalang engagement ring. Nanlamig ang buong katawan ko. Tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Alam kong wala yun doon kanina. Isa itong patibong. Ano ito ha? Anong paliwanag mo rito, Inday? Pangungutya ni Viviana. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bulsa ko. Sagot ko habang unti-unting lumalabo ang paningin ko dahil sa nagbabadyang luha. Luhod? Utos ni Viviana. Luluhod ka at hihingi ng tawad sa harap naming lahat. Nanginig ang aking mga tuhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Ang katawan kong ito na sinanay sa pakikipaglaban na dumaan sa pinakamahihirap na misyon bilang isang espesyal na ahente, ay pilit kong pinatitigil. Huwag ngayon, Feli. Huwag ngayon. Dahan-dahan akong bumagsak sa aking mga tuhod sa malamig na sahig. Ramdam ko ang bawat butil ng alikabok na tila humahamak sa aking pagkatao. Habang nakayuko nahulog mula sa aking bulsa ang isang maliit at lumang locket. Sa loob niyon ay ang kaisa-isang larawan ng aking anak na pumanaw sa tungkulin. Bago ko pa maabot ang locket, naramdaman ko ang bigat ng sapatos ni Viviana. Gamit ang kanyang matulis na high heels, mariin niyang tinapakan ng locket. Narinig ko ang mahinang paglatak ng salamin nito. Diyos ko, ang aking anak, ang tanging alaala ko sa kanya.
Basura! Sabi ni Viviana sabay sipa sa locket palayo sa akin. Palayasin ang babaeng yan na yon din. I don't want to see your filthy face ever again in this mansion. Tumayo ako. Hindi dahil sa utos niya, kundi dahil tapos na ang pagtitimpi ko. Hindi ako umiyak. Wala nang luhang lumabas, kundi isang tuyong hapdi sa aking lalamunan. Tiningnan ko sila ng diretso sa mata sina Eduardo, Viviana, at ang mga bisitang tila nanonood lang ng isang teleserye. Darating ang oras na ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay babayaran ninyo ng higit pa sa yamanin nyo. Bulong ko sa aking sarili. Habang kinalakaladkad ako ng mga security guard, palabas narinig ko ang malakas na tawanan sa loob ng ballroom. Itinulak nila ako, palabas ng malaking gate ng mga Villarreal. Kasabay niyon ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Basang-basa ako. Ang uniforme ko ay dumikit sa aking balat, tila isang paalala ng aking kunwaring kababaan. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa basang bag, isang device na hindi kailanman mapaghihinala ang pag-aari ng isang katulong. Pinindot kong isang secret code. This is Agent 0427. Sabi ko ang boses ko ay wala na ang bakas ng pagiging katulong. Malamig na ito, matigas at puno ng determinasyon. Phase 1 is complete. I'm out of the mansion. Monitor the audio feedback from the office. Sisiguraduhin kong hindi lang ang singsing na iyon ang mawawala sa kanila. Mawawala sa kanila ang lahat. Lumingon ako sa naglalakihang mga ilaw ng mansyon. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa huling bahid ng Felicitas na alipin. Ang natitira na lamang ay ang Felicitas na maniningil. Sa bawat hakbang ko palayo sa mansion ng mga Villarreal, ramdam ko ang bigat ng putik na kumakapit sa aking lumang tsinelas. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila nakikiramay sa bawat patak ng luhang pilit kong ibinabaon sa aking kalooban. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng pagpapaalam sa mapagkumbabang katulong na si Feli at muling pagkabuhay ng ahenteng matagal nang nanahimik. Narating ko ang isang maliit na paupahan sa dulo ng isang masikip na eskinita sa barangay San Roque. Malayo ito sa kintab ng Makati. Malayo sa bangmo ng mga imported na pabango ng mga Montesillo. Dito ang amoy ay pinaghalong basang semento tuyong isda at ang maasim na buga ng mga dumadaang jeepney. Pumasok ako sa maliit kong silid, ang tanging lugar kung saan hindi ko kailangang magsuot ng maskara. Ang bawat sulok ng silid ay saksi sa aking pagtitiis. Isang maliit na kama, isang lamesang gawa sa plywood, at ang lihim na lagusan sa ilalim ng aking sahig na gawa sa kahoy. Binuksan ko ito at inilabas ang isang itim na briefcase. Sa loob niyon ay ang aking tunay na mundo, isang high-end laptop, mga encrypted drive, at ang aking baril na matagal nang hindi nakakatikim ng pulbura. Nang inginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang computer. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hapdi ng aking pisngi na hanggang ngayon ay bakas pa ang marka ng palad ni Viviana. Tumingin ako sa salam, isang maliit at basag na salamin sa dingding. Nakita ko ang sarili ko, puno ng galos basa at tila basahan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nagniningas ang isang apoy na walang anumang ulan ang makakapuksa. Hinawakan ko ang aking leeg. Hinahanap ang locket na palagi kong suot. Bigla akong napatigil. Ang sakit ay muling bumulwak sa aking dibdib. Wala na ang locket. Naiwan ito sa ilalim ng maruming sapatos ni Viviana. Ang larawan ng anak ko, ang aking Benjo. Naalala ko ang huling gabi bago siya nawala.
ang bango ng kape sa aming maliit na kusina, ang tawa niyang tila musika sa aking pandinig. Nay, huling misyon na to, tapos magbabakasyon tayo sa Boracay, sabi niya habang inaayos ang kanyang tactical vest. Ngunit ang bakasyong iyon ay nauwi sa isang malamig na kabaong. Ang tanging natira sa akin ay ang husti siyang ipinangako ko sa harap ng kanyang puntod. Para sa'yo ito, nak, bulong ko habang nagsisimulang mag-type sa keyboard. Ang bawat code na inilalagay ko ay tila mga susi na nagbubukas sa mga pinto ng impyerno ng mga Villarreal. Sinimulan kong i-play ang audio recording mula sa device na itinanim ko sa ilalim ng desk ni Eduardo bago ako kinaladkad palabas. Ang tunog ay may kasamang static pero malinaw ang mga boses. Narinig ko ang mahinang kalantog ng mga baso ng wine, ang tawanan ni na Eduardo at Viviana pagkatapos nilang ipahiya ang isang matanda. "That was a masterpiece, Viviana," sabi ni Eduardo. Ang boses niya ay puno ng paghangga. "Ang bilis mong naitanim ang singsing sa bulsa ng matandang iyon." "Simple lang naman, honey. Masyadong kampante ang inday ninyo sa kusina," sagot ni Viviana habang humahagikik. "Pero hindi ko magagawa iyon kung hindi dahil sa tulong ng taong mas nakakaalam ng bawat galaw niya." Nanigas ako sa kinauupuan ko. Ang boses na sumunod ay hindi galing kay Eduardo o kay Viviana. Ito ay isang pamilyar na boses. Isang boses na madalas kong marinig tuwing umaga. Ang boses na itinuring kong kaibigan sa loob ng impyernong mansion na yun. "Ma'am Viviana, sigurado po ba kayong hindi na siya makakabalik? Alam niyo namang matalas ang matandang yan?" sabi ng boses sa recording. Ramdam ko ang pagguho ng huling piraso ng tiwala sa aking puso. Ito ang boses ni Aling Perla, ang punong housekeeper na palagi kong tinutulungan sa kanyang mga gamot, ang kasama ko sa bawat pagod at puyat. Siya ang nagbukas ng pinto para pasamain ako. Siya ang nagbigay ng pagkakataon kay Viviana na sirain ang aking danggal. Hindi ko na malayang nakuum ko ang aking mga palad hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking balat. Ang bawat tulong na ibinigay ko, ang bawat malasakit ay tinumbasan niya ng isang malupit na pagtatraidor. Sa kulturang kinalakihan ko, ang utang na loob ay sagrado. Ngunit para kay Perla, mas mahalaga ang kislap ng pera ng mga Villarreal. Ngunit habang nakikinig ako, isang pangalan ang binanggit ni Perla na nagpatigil sa paghinga ko. Isang pangalang hindi ko inaasahang maririnig sa ganung usapan. "Huwag kayong mag-alala, ma'am. Nakausap ko na si Sister Florencia. Sabi niya siya na ang bahalang mag-ayos ng kaligtasan ni Felicitas sa labas. Walang makakahalata." Nabitawan ko ang aking mouse. Ang aking paningin ay tunguon sa isang maliit na rosaryo na nakasabit sa aking tabi, isang regalo mula kay Sister Florencia. Ang babaeng naging sandigan ko sa pananampalataya, ang taong nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy sa gitna ng kadiliman. Ang buong akala ko ay nag-iisa ako sa laban na ito. Pero tila ang buong mundo ko ay napapaligiran ng mga lubong nakasuot ng damit ng tupa. Tumayo ako at kinuha ang aking itim na jacket. Isinuot ko ang hood upang itago ang aking mukha. Hindi ako pwedeng manatili rito at magmukmok. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang pagkakasangkot ng simbahan at ng mansion sa pagkamatay ng anak ko. Lalabas ako sa ulan, hindi bilang biktima kundi bilang isang mangangaso. Sabi ko sa aking sarili habang hinahawakan ang doorknob. "Perla, akala mo ba ay tapos na tayo? Hindi mo alam kung anong klaseng diablo ang ginising mo sa likod ng mukha ng isang katulong?" Pagbukas ko ng pinto, isang matanda ang nakatayo sa harap ko, basang-basa at hingal na hingal. Ang kapitbahay kong si Maong Tasyo. "Aling Feli,
Salamat sa Diyos at nandito ka pa, may mga lalaking naghahanap sa'yo sa kanto. May mga dalong baril. Hindi na ako nagtanong pa kay Mang Tasyo. Isang mabilis na tango lang ang isinukli ko bago ko hinablot ang aking bag. Sa loob ng ilang segundo, ang isip ko ay bumalik sa survival mode. Alam ko ang bawat pasikot-sikot sa San Roque. Ang mga eskinita rito ay parang mga ugat na ako lang ang nakakaalam kung saan ang dulo. Mabilis akong lumabas sa bintana. Sa likod, tinahak ang bubungan ng mga kapitbahay, habang ang ulan ay patuloy na bumubugbog sa aking balat. Narinig ko ang kalabog ng pinto ng aking silid na winasak ng mga lalaking tinutukoy ni Mang Tasyo. Hindi sila basta-bastang magnanakaw. Ang paraan ng kanilang paggalaw ay amoy pulis o militar. Eduardo is playing dirty at hindi siya nag-aaksaya ng panahon. Ngunit kung akala nila ay magtatago ako, nagkakamali sila. In the world of intelligence, the best place to hide is in the heart of the enemy's territory. Bumalik ako sa mansion ng mga Villarreal. Hindi bilang isang katulton na humihingi ng awa, kundi bilang isang aninong naniningil. Pumasok ako sa maliit na lagusan sa gilid ng bakod na ginagamit ng mga pusa, isang butas na ako mismo ang naglinis noong mga unang buwan ko rito. Ang bawat CCTV camera ay alam ko ang blind spot. Sa loob ng 10 minuto, narataking ko ang gatsmai o ang attic kung saan naroon ang maliit na silid ni Aling Perla. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Walang ingay. Ang silid ay amoy katimko at matandang pabango. Doon nakita ko si Perla na nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hawak ang isang makapal na sobre ng pera at isang litrato. Umiiyak siya. Ang mahal ng kapalit ng dangal ko, Perla. Magkano ba ang halaga ng isang pagkakaibigan? Mabilis siyang napalingon. Halos malaglag siya sa kama nang makita ako. Ang kanyang mukha ay namutla tila nakakita ng isang multo na galing sa hukay. Felicitas, paano ka nakapasok dito? Nanginginig niyang tanong habang pilit na itinatago ang sobre sa ilalim ng unan. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan. Bawat hakbang ko ay may bigat na tila hudyat ng kamatayan. Hindi ako narito para saktan ka, pero wag mo akong subukan, Perla. Alam ko ang ginawa mo. Alam ko ang usapan ninyo ni Viviana. Patawarin mo ako, Feli. Kailangan ko lang ng pera. Hagugo niya ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi pero alam kong huli na. Ang apo ko, kailangan niya ng operasyon sa puso. Si Eduardo nangako siya na babayaran lahat basta paalisin lang kita. Sabi nila paalisin ka lang naman, hindi ka sasaktan. Tiningnan ko siya ng may halong lungkot at pait. Ito ang utang na loob na palaging ipinagmamalaki sa kulturang Pilipino, ang paggawa ng mali para sa pamilya. Isang siklo ng dusa na walang katapusan. Kinuha ko ang isang bundle ng pera mula sa aking bag, pera mula sa aking sariling ipon, bilang ahente at inilapag sa harap niya. Ito gamitin mo para sa apo mo? Hindi galing sa dugo ng ibang tao ang perang yan. Sabi ko, ang boses ko ay matigas pero may halong habag. Pero sa oras na ito, bibilhin ko ang katapatan mo. Sabihin mo sa akin ano ang totoong plano ni Viviana. Napatingin si Perla sa pera pagkatapos ay sa akin. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding kaba. Feli, umalis ka na habang may oras pa? Bulong niya habang nanginginig ang buong katawan. Hindi lang pagpapaalis ang gusto ni Viviana. Galit na galit siya sa iyo dahil may nakita ka raw sa gamit niya nung isang araw. Narinig ko silang nag-uusap ni Eduardo sa garden. Sabi ni Viviana, "Dead maids tell no tales." Plano nilang ipahama ka sa isang aksidente sa kalsada ngayong gabi. Anong nakita ko sa gamit niya? Tanong ko, pilit na inaalala ang bawat sandali ng paglilinis ko sa kwarto ni Viviana. Ang listahan ng mga donor ng simbahan.
at ang mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno na tumatanggap ng lagay mula sa Villarreal Shipping. Sagot ni Perla. Feli, si Sister Florencia. Hindi siya ang iniisip mong banal na babae. Siya ang accountant ng pamilya. Siya ang naglilinis ng perang galing sa illegal na antiquities trade. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking batok. Ang simbahan na pinupuntahan ko tuwing linggo ang madreng, hinihingan ko ng payo. Lahat pala ay bahagi ng isang malaking makinarya ng kasamaan. Salamat, Perla. Para sa kaligtasan mo at ng apo mo, kalimutan mong nagkita tayo rito. Sabi ko habang tumatayo. Ngunit bago ako makalabas, hinawakan ni Perla ang aking kamay. Feli, mag-iingat ka. Si Viviana hindi lang siya basta selosa o matapobre. May koneksyon ng pamilya niya sa mga taong pumatay sa anak mo. Narinig ko ang pangalan ni Benjo sa usapan nila kanina. Nanigas ang buong pagkatao ko sa narinig ko. Ang pangalan ng anak ko. Sa bibig ng isang halimaw na tulad ni Viviana. Anong sabi nila tungkol kay Benjo? Tanong ko, ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa. Sabi ni Eduardo, sayang ang batang yon kasing tigas ng ulo ng nanay niya, kaya kailangang itumba bago pa makadaldal. Sa sandaling yon, ang huling bahid ng Felicitas na maawain ay tuluyang namatay. Ang tanging natira ay ang apoy na paghihigante na mas matindi pa sa impyerno. Lalabas na sana ako ng silid nang biglang bumukas ang pinto sa ibaba. Narinig ko ang malalakas na yabag ng sapatos at ang boses ni Eduardo na tila may hinahanap. Perla, nasaan ka, May? Nakapasok sa perimeter. Hanapin niyo sa bawat sulok ng mansion na ito. Hindi ko na hinintay ang pagpasok nila. Mabilis akong gumapang patungo sa ventilation shaft na dati ko pang kinalikot. Sa bawat paggalaw ko, ramdam ko ang bawat hibla ng aking kalamnan ang pagsasanay na akala ko ay nakalimutan ko na ay bumabalik, na parang muscle memory. Hindi ako pwedeng mahuli. Hindi pa ngayon. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa silid ni Perla. Ang mga yapak nila ay mabibigat puno ng awtoridad at galit. Wala rito, Sir Baka, nakalabas na sa likod. Hahanapin niya siya kahit saang sulok ng barangay, hukayin niyo. Ang boses ni Eduardo, puno ng pagbabanta. Habang sila ay abala sa paghahalo, ug sa loob ako ay unti-unti nang bumababa mula sa fire escape sa likod ng mansion. Ang dilim ng gabi ang aking naging kakampi. Mabilis akong naglakad, hindi lumingon patungo sa direksyon ng simbahan. Doon sa ilalim ng imahe ng mga santo at amoy ng mga kandila, ang pinakaligtas na lugar para magtago sa harap mismo ng aking kaaway. Pagpasok ko sa simbahan, payapa ang paligid. Iilang matatanda lang ang nakaupo sa mga bangko, nakayuko at nagdarasal. Sa dulo, malapit sa altar, nakita ko si Sister Florencia. Nakatalikod siya, taimtim na nagdarasal. Ang kanyang habit ay puting-puti, malinis taliwas sa kadiliman ng mga ginagawa niya sa likod ng mga pintong yon. Lumapit ako dahan-dahan. Ang aking mukha ay pinuno ko ng pait at pagod ang perpektong maskara ng isang katulong na inapi. Sister. Tawag ko, ang boses ko ay nanginginig, kunwari ay takot na takot. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang ngiti ay payapa, ang uri ng ngiti na nakakapagpagaan ng loob ng sinumang nawawala ng pag-asa. Feli, anak, anong nangyari sa'yo? Bakit na ganyan ang hitsura mo? Anak, ang salitang yan na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay parang lason na dumadaloy sa aking pandinig. Alam ko na ang katotohanan. Alam ko na siya ang accountant ng mga Villarreal. Sister, pinalayas ako. Binugbog ako. Pinaratangan akong magnanakaw. Sabi ko, habang pilit na pinapatulo ang luha. Wala na akong matakbuhan.
si Eduardo, si Viviana. Gusto nilang ipahamak ako. Sinabi nila wala na akong halaga. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay malambot mainit at puno ng pagkukunwae. Diyos ko po, napakalupit naman nila. Huwag kang mag-alala, Feli. Dito ka muna sa kumbento. Wala silang magagawa sa'yo rito. Sa bawat salita niya, pinag-aaralan ko ang kanyang reaksyon. Walang bahid ng pagdududa. Magaling. Isa siyang master manipulator. Pero hindi niya alam na habang nakatingin ako sa kanya, tinitingnan ko rin ang maliit na keycard na nakasabit sa kanyang bewang ang susi sa offshore account na kailangan ko. Salamat, sister. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi dahil sa inyo. Sagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paglipat ng keycard mula sa kanyang bewang patungo sa aking bulsa. Swak! Maupo ka muna at kukuha ako ng tubig, sabi niya sabay talikod. Ngunit bago pa siya makalayo ng 3 hakbang, huminto siya. Hindi siya lumingon pero ang boses niya ay nagbago. Nawala ang lambot, nawala ang kabanalan. Ang boses na bumalik ay malamig, matalim at direkta. Alam mo, Feli, napakagaling mo umarte. Sa totoo lang muntik na kitang paniwalaan. Nanigas ang aking mga balikat. Pero may isang bagay kang nakalimutan, patuloy niya habang dahan-dahang humaharap sa akin. Ang kanyang mga mata na kanina ay maamo ngayon ay puno ng pangungutya. Ang mga taong nagtatrabaho sa Villarreal ay hindi basta-basta naghahanap ng kalinga sa simbahan pagkatapos nilang nakawan ng amo nila. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa. Isang signal jammer. Naramdaman ko ang paggalaw mo sa iyong bulsa, Feli. At alam ko rin na ang keycard na kinuha mo ay wala ng silbi. Pinalitan ko na ang laman niyan simula pa nung 1 oras. Numiti siya ng matamis, isang ngiting nakakatakot. Welcome sa simbahan, Felicitas. Pero sa tingin ko, hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Sa sandaling yon, narinig ko ang pagdagsa ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit mula sa pinto ng simbahan. Ang mga tauhan ni Eduardo. Napalibutan na nila ako. Ang bawat segundo sa loob ng simbahan ay tila humahaba parang slow motion na pelikula. Ang mga lalaking nakasuot ng itim ay dahan-dahang lumalapit, ang kanilang mga kamay ay nasa ilalim ng kanilang mga suit jacket, handang bumunot ng anumang sandata. Si Sister Florencia naman, nakatayo lang sa altar. Ang kanyang mga kamay ay magkadaok, tila nagdarasal para sa aking kaluluwa, bago ako tuluyang burahin. Feli, anak, napakahirap mong patawarin. Sabi niya, ang boses ay malumanay, mapaggunae. Masyado kang maraming alam na hindi para sa'yo. Hindi ako sumagot. Muscle memory. Ang lahat ng pagsasanay ko sa loob ng mahabang panahon ay biglang bumalik. Hindi ako ang matandang katulong na madaling itumba. Sa isang iglap, kinuha ko ang mabigat na kandelabra na nasa tabi ko at ibinato ko ito sa malaking chandelier sa itaas. Ang kadena nito ay kumalas at ang dambuhalang ilaw ay bumagsak sa pagitan ko at ng mga lalaki. Isang malakas na lagabog ang yumanig sa buong simbahan. Ang usok at alikabok ay bumalot sa paligid. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Ginamit ko ang kaguluhan. Sa dilim, mabilis akong gumalaw. Siniko ko ang unang lalaking humarang sa akin, saktong tumama sa kanyang solar plexus. Napaluhod siya, hinihingal. Ang pangalawa ay sinubukan akong suntukin, pero niliko ko ang kanyang braso at ibinalibag siya sa mga upuang kahoy. Catch her. Don't let her leave. Sigaw ni Florencia na wala na ang kanyang pagiging banal. Tumakbo ako patungo sa confessional booth, ang tanging daanan palabas na hindi nila inaasahan.
Pero bago ko pa mahawakan ang pinto, isang boses ang pumigil sa akin. Isang boses na puno ng kapangyarihan at paghamak. Stop! Tumigil ang lahat. Mula sa pintuan ng simbahan, pumasok si Eduardo Villarreal. Nakasuot ng tuxedo, mukhang galing sa isang high-profile dinner. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pero hindi sa akin. Nakatingin siya kay Florencia. "Sister, enough with the dramatics," sabi ni Eduardo habang naglalakad palapit sa akin. Hindi ito lugar para sa barilan at habulan. Tumigil siya ilang hakbang sa harap ko. Pinanood ko ang bawat galaw niya. Wala siyang dalang baril, pero ang kanyang presensya ay sapat na para magpakaba sa kahit sino. "Feli?" sabi niya, ang boses ay pilit na pinalambot. "Viviana was wrong. She went too far. I'm here to apologize." Napaatras ako nang kaunti pilit na pinapanatili ang pag-arte bilang isang natatakot na katulong. "Apologize, sir? Pagkatapos ninyo akong itaboy sa gitna ng ulan? Pagkatapos ninyong sirain ang dangle ko?" I know. Sagot niya sabay buntong hininga na tila siya ang biktima. "It was all a mistake. Misunderstanding lang ang lahat. I need you back, Feli. Ikaw lang ang nakakaalam kung nasaan ang mga files na kailangan ko sa bahay. I'll give you double your salary, plus health insurance for your family. Just come back." Isang trap. Alam ko yon. Gusto lang niya akong ibalik sa loob para makuha ang hard drive na inaakala niyang hawak ko. Pero ito ang pagkakataon ko. Kung babalik ako sa loob ng mansion, mas malapit ako sa sentro ng operasyon nila. Mas malapit ako sa mga ebidensya ng pagpatay sa anak ko. "Sir, hindi ko alam kung makakapagtiwala pa ako," sabi ko habang unti-unting ibinababa ang aking mga balikat. Kunwari ay pagod na sa pakikipaglaban. Give her a chance, Feli. Singit ni Florencia na bumaba na mula sa altar. Ang simbahan ay nagtuturo ng pagpapatawad. Hindi ba? Tumingin ako sa kanilang dalawa, ang dalawang mukha ng kasamaan. Ang isa ay gumagamit ng pera at kapangyarihan. Ang isa naman ay gumagamit ng pangalan ng Diyos. Kung yan ang gusto ninyo, kung talagang nagsisisi kayo, babalik ako. Sabi ko pilit na pinapatamis ang boses, pero hindi dahil sa pera. Dahil kailangan ko rin ng trabaho para mabuhay. Ngumiti si Eduardo. Isang niting tagumpay. "Good, my car's waiting outside. Let's go home, Feli." Habang naglalakad kami palabas ng simbahan, ramdam ko ang tingin ni Florencia sa aking likuran. Alam kong hindi siya naniniwala. Alam kong binabantayan niya ang bawat hakbang ko. Pero hindi niya alam sa loob ng aking bag, hawak ko ang device na nakuha ko sa ilalim ng altar. Habang nagkakagulo kanina, isang server access key na nahulog ni Florencia nung unang sumabog ang kaguluhan. Pagkasakay namin sa kanyang mamahaling kotse, ang katahimikan sa loob ay nakakasakal. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na kumukurap. Pero para sa akin, ito ay mga mata na nanonood sa huling paglalakbay ng mga Villarreal. "You're a smart woman, Feli." Basag ni Eduardo sa katahimikan habang nagmamaneho siya. "But don't think for a second that I forgot what you did today. If you try anything stupid inside the house again, I won't be the one to stop my men." "Opo, sir," sagot ko sa bayu ko. "Naiintindihan ko po." Habang papalapit kami sa malaking gate ng mansion, naramdaman ko ang lamig ng gabi. Ito ang Lion's Den. Dito ako susubukin, dito ako pagdududahan, at dito rin ako magtatayo ng hukay para sa kanila. Pagpasok namin sa mansion, nakatayo si Viviana sa hagdanan, nakapamewang at nakataas ang kilay. Pagkakita sa akin ng kanyang mukha ay nabahira ng matinding pagkamuhi.
Eduardo, what the hell is she doing back here? Sigaw ni Viviana. Tumingin si Eduardo sa kanya, isang seryosong tingin na nagpatahimik sa babae. She's back because she's useful, Viviana, and because I said so. Umakyat ako sa hagdan nilagpasan si Viviana. Bago ako tuluyang makalagpas, huminto ako ng bahagya at bumulong sa kanya. I'm back, ma'am, and I promise you things are going to be very different this time. Hindi ko na hinintay ang reaksyon niya. Tuloy-tuloy ako sa aking silid-ramdam ang bawat tibok ng puso ko na naghahanda na para sa tunay na labanan. Nakatitig ako sa dingding ng maliit kong silid. Ang bawat anino sa loob ay tila bumubulong ng panganib. Mula sa labas, naririnig ko ang mahinang pag-uusap ng mga gwardiya sa pasilyo. Back in the lion's den. Ito ang plano, ito ang kailangan. Pero habang nakahiga ako sa manipis na kutson, ramdam ko ang bigat ng bawat lihim na nakabaon sa mansion na ito. Inilabas ko ang access key na nakuha ko kay Sister Florencia. Ang maliit na piraso ng plastic na ito ang magsisilbing susi sa impyerno ng mga Villarreal. Dahan-dahan kong binuksan ng aking laptop ang software na dati kong ginagamit sa gobyerno, ay gumana agad humahanap ng bypass sa security firewall ng mansion. Sa loob ng ilang sandali ang screen ay napuno ng mga linya ng code na unti-unting nagbubukas ng mga nakatagong database. Ang unang bumungad sa akin ay ang mga transaksyon ng Villarreal shipping. Money laundering, smuggling of ancient artifacts, bribery, normal na mga krimen para sa isang pamilyang tulad nila. Pero nagpatuloy ako sa paghahanap. Hinanap ko ang file na may kinalaman sa internal affairs. Kailangan kong makita ang mga ulat tungkol sa pagkamatay ng mga taong naging sagaba sa kanila. Hinanap ko ang pangalan ni Benjo, ang aking anak. Nang mahalap ko ang folder na may markang Project Cleanup, nanuyo ang aking lalamunan. Dito ko nakita ang mga dokumento. Hindi si Eduardo ang nag-utos ng pagpatay. Hindi rin si Viviana. Ang nagbigay ng lokasyon ni Benjo ay isang anonymous tipster. Ang metadata ng email ay tumuturo sa isang server na nakarehistro sa ilalim ng pangalang Simbahan ng Banal na Puso, Office of the Chancellor. Sister Florencia. Hindi lang siya ang accountant. Siya ang utak. Ang lahat ng mga operasyon, ang mga pagpatay, ang mga leak ng impormaos, lahat ay idinadaan sa kanya. Ginagamit niya ang pamilyang Villarreal para wasakin ang pamilyang Villarreal mula sa loob at sa proses o itinumba niya ang sinumang maaaring makadiskubre sa kanyang plano. Kasama na roon ang anak ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Ang babaeng itinuring kong inspirasyon, ang babaeng pinagkumpisalan ko ng aking mga kasalanan, ay ang mismong halimaw na pumatay sa aking anak. Hindi dahil sa kailangan, kundi para lang alisin ang isang witness na nakakaalam sa kanyang identity. Bakit, Panginoon? Bakit kailangan maging ganito karumi ang mundo? Bakit siya? Bakit si Benjo? Ang mga tanong na ito ay tila mga martilyong tumatama sa aking sentido. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ko ang audio file na naka-attach sa dossier ni Benjo. Isang recording ng usapan sa pagitan ni Florencia at ng isang hitman. Siguraduhin ninyong malinis. I want no loose ends. Ang batang ito ay masyadong malapit na sa katotohanan tungkol sa aking pagkatao. He is the son of that agent Felicitas. If she finds out it was me, she will not stop. Do it tonight. Ang boses ni Florencia sa recording ay walang bahid ng pagsisisi. Wala ring takot. Isang malamig at kalkuladong boses ng isang taong walang kaluluwa. Napahawak ako sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Ang sakit ay hindi na lang basta emosyon.
Ito ay pisikal na hapdi na parang may humahawak sa aking puso at pilit itong pinipiga. Ang lahat ng aking pagtitiis, ang pagpapanggap ang pagiging katulong lahat ng ito ay may mas malalim na kahulugan ngayon. Hindi lang ito tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa paghihiganti na kasing lalim ng dagat. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Isang sunod-sunod na katok, maikli at mabilis. Mabilis kong isinara ang aking laptop at itinago ito sa ilalim ng sahig. Huminga ako ng malalim pilit na pinapakalma ang nagwawala kong puso. Pinunasan ko ang mga luha na hindi ko na malayang dumadaloy sa aking mga pisingi. "Sino yan?" Tanong ko ang boses ay pilit kong pinanatiling neutral. "Feli ako ito, si Sister Florencia." Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang boses na nag-utos na patayin ang anak ko ay nasa labas lang ng aking pinto. Ang babaeng nakasuot ng habit at nagpapanggap na lingkod ng Diyos ay narito para tapusin ang trabahong nasimulan niya 2 taon na ang nakakaraan. Dahan-dahan kung binuksan ang pinto. Nakatayo siya roon, may hawak na isang baso ng gatas. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapayapa, ang ngiti ay nananatiling mabait. Pero ngayon, nakikita ko na ang katotohanan. Nakikita ko ang dugo sa kanyang mga kamay na hindi nakikita ng ibang tao. Naisip ko lang na baka hindi ka makatulog. Sabi niya habang humahakbang papasok sa aking silid nang hindi man lang nagpapaalam. Mahirap ang bumalik sa lugar kung saan ka nasaktan, hindi ba? It must be traumatic for you. Umupo siya sa aking kama. Ang kanyang mga mata ay nag-iiskan sa bawat sulok ng silid, naghahanap ng anumang senyales na ako ay may ginagawang kalokohan. Alam mo, Feli, ang pagpapatawad ay hindi madali. Pero kung kailangan mo ng kausap, nandito ako. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay gustong sumigaw, gustong sumugod, at sakalin siya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Pero hindi. Hindi pa ngayon. "Salamat, sister. Malaking tulong ang inyong pagbisita." Sagot ko pilit na numingiti. "Walang anuman. At tandaan mo, Feli," sabi niya habang tumatayo at humahawak sa aking balikat. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa aking balat. Ang mga taong nagtatangkang maghanap ng katotohanan sa loob ng mansyong ito, madalas silang nakakahanap ng kapayapaan sa paraang hindi nila inaasahan. Binitawan niya ako at lumabas ng pinto na iwan ako nakatayo sa gitna ng silid. Ramdam ang lamig ng kanyang banta. Hindi lang niya alam ang banta na yon ay ang huling pagkakamali na kanyang gagawin. Ang laro ay nagsimula na at hindi na ako ang biktima sa larong ito. Paglabas si Sister Florencia, tila ba naiwan ang amoy ng insenso na hinaluan ng lason sa loob ng aking silid. Tiningnan ko ang baso ng gatas na iniwan niya. Alam kong hindi ito basta gatas, maaring pampatulog o baka mas malala pa. Dahan-dahan ko itong ibinuhos sa lababo. Pinapanood ang puting likido na naglalaho sa imbur. Nalgaya ng tiwala ko sa mundong ito na tuluyan na rin naglaho. Hindi na ito tungkol sa hustisya lang. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kung alam ni Florencia na ako si Agent Reyes, alam din niyang ang tanging kahinaan ko ay ang pamilyang naiwan ni Benjo. Ang tanging rason kung bakit ako humihinga pa si Lita. Kinuha ko ang aking encrypted phone mula sa ilalim ng sahig. Nanginginig ang aking mga daliri habang tinatawagan ko ang safe house kung nasaan ang bata. "Sagutin mo. Please, sagutin mo." Bulong ko sa dilim. Isang beep. 2. 3. Sa wakas narinig ko ang boses ng tagapag-alaga ni Lita. "Hello, Nay Feli? Bakit po kayo napatawag ng ganitong oras? Si Lita nasaan siya? Ipakita mo sa akin ang bata ngayon din?"
Utos ko, ang boses ko ay puno ng otoridad na hindi ko na kayang itago. Nasa kwarto na po natutulog na. Sandali lang po. Narinig ko ang yabag ng paa sa kabilang linya. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila 1 taon sa aking pandinig. Nay Feliwala si Lita rito, bukas ang bintana. Nabitawan ko ang aking phone. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang takot na kanina ko, papilit na nilulunod, ay biglang sumabog tila isang tsunami na binala ang lahat ng aking lakas. Lita. Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig, isang paos at basag na tinig. Hindi pa ako nakakabawi nang biglang mag-vibrate ang phone ko sa sahig. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, hindi boses ng isang kriminal ang narinig ko. Ito ay boses na banaya at boses na tila nanggagaling sa isang koro ng mga anghel. Napakaganda ng batang ito, Feli. Kamukhang kamukha siya ng kanyang ama. Sabi ni Sister Florencia mula sa kabilang linya. Narinig ko ang mahinang iyak ni Lita sa background. Sinasabi sa Biblia, "Let the little children come to me." At eto siya, nasa tabi ko na. Huwag mong sasaktan ng bata, Florencia. Ako ang kailangan mo, huwag ang inosenteng bata. Sigaw ko. Wala na akong pakialam kung marinig man ako ng mga gwardiya sa labas. Huminahon ka, anak. Alam mo kung ano ang kailangan ko. Ang lahat ng ebidensya na nakalap mo, ang server access key, at ang iyong pagsuko. Sabi niya bawat salita ay may kasamang matamis na lason. Mayroon kang 3 oras. Pumunta ka sa lumang pantalan sa Manila North Harbor. Doon tayo magtutuos. At Feli, huwag kang magkakamaling magdala ng kasama. Isang maling galaw at ang batang ito ay susunod sa kanyang ama sa langit. Pinatay niya ang tawag. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng dilim, ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala. Ngunit sa gitna ng aking pig, hati isang bahagi ng aking utak, ang bahaging sinanay ng gobyerno sa loob ng 20 taon ay nagsimulang gumana. Hindi ako pwedeng pumunta doon nang walang plano. Dahan-dahan kong isinuot ang aking tactical gear sa ilalim ng aking uniforme ng katulong. Isinuksok ko ang aking backup pistol sa aking bewang at ang ilang flash grenades sa aking mga bulsa. Tumingin ako sa salamin. Ang Felicitas na nakikita ko ay hindi na ang katulong na sinasampal-sampal lang ni Viviana. Ang Felicitas na ito ay isang nanay na handang pumatay para sa kanyang anak. Bago ako lumabas, naramdaman ko ang pagbukas ng pinto. Si Eduardo. Feli, saan ka pupunta? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Nakita niya ang hawak kong bag. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-bastang gumalik dito para matrabaho. Mabilis akong humarap sa kanya. Bago pa siya makatawag ng gwardiya, sinalubong ko siya ng isang malakas na sipa sa sikmura. Napaluhod siya humihingal. Hinawakan ko ang kanyang leeg at idiniin siya sa pader. Makinig ka sa akin, Eduardo. Bulong ko sa kanyang tainga, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Ang kumpanya niyo ang mansyon na ito at ang lahat ng yaman niyo, lalamunin niya ng apoy. Pero sa ngayon, ang kailangan ko ay ang susi ng kotse mo. Ibigay mo sa akin o hinding-hindi ka na makakahinga muli. Sa takot, iniabot niya ang susi. Mabilis akong lumabas ng kwarto, tinahak ang hagdanan pababa. Nakasalubong ko si Viviana na tila gulat na gulat sa aking bilis. Hey you, Inday. Sigaw niya. Hindi ko siya nilingon. Sa isang iglap narating ko ang garahe. Pinaharurot ko ang sasakyan ni Eduardo, binangga ang malaking gate ng mansion na tila isang simbolo ng aking tuluyang paglaya mula sa kanilang tanikala. Habang nagmamaneho ako patungo sa pantalan, ang bawat ilaw ng post ay tila isang segundo na nababawas sa buhay ni Lita. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa North Harbor, pero isang bagay ang sigurado.
Hindi ako titigil hanggat hindi ko naririnig ang huling hininga ng babaeng sumira sa buhay ko. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ni Eduardo ay tila mga bala na tumatama sa aking konsensya. Mabilis ang aking pagpapatakbo, nilalampasan ang mga truck at jeepney sa kalsada ng tondo. Ang bawat pulang ilaw ng trapiko ay tila isang sumpa, isang hadlang sa pagitan ko at ng kaligtasan ni Lita. Kaunting tiis na lang, Lita. Darating na si nanay. Bulong ko sa hangin habang ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Narating ko ang Manila North Harbor. Ang lugar ay balot ng dilim maliban sa ilang aandap-andap na ilaw sa malayo. Amoy kalawang dagat at nabubulok na basura. Pinatay ko ang makina ng sasakyan at lumabas. Bit-bit ko ang isang silver na briefcase, ang pain na magpapalabas sa halimaw mula sa kanyang lungga. Sa gitna ng naglalakihang mga container van, nakita ko sila. Isang bilog ng liwanag mula sa mga flashlight ang nakatutok sa isang maliit na figura na nakaupo sa sahig. Si Lita. Nakatali ang kanyang mga kamay, may busal ang bibig at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Lita! Sigaw ko. Akmang tatakbo ako pero narinig ko ang pagkasa ng mga baril sa paligid. Diyan ka lang, Feli. Ang boses ni Sister Florencia ay umalingaw-ngaw mula sa anino. Lumabas siya, hawak ang isang rosaryo sa kanyang kaliwang kamay, habang ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa balikat ni Lita. Huwag kang masyadong excited. Alam mo ang rules ng laro natin? Nandito lang ebidensya, ang lahat ng server keys, ang listahan ng mga accounts, at ang recording ng pag-amin mo. Sabi ko, itinaas ko ang briefcase. Pakawalan mo ang bata. Wala siyang kinalaman dito. Ibigay mo muna ang bag. Utos niya. Hindi ako tanga, Florencia. Alam nating dalawa na sa oras na makuha mo ito papatayin mo kaming dalawa. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado na parang sa isang profesional na ahente. Kaya heto ang gagawin natin. Sunigin mo ang ebidensya sa harap ko at kapag naging abo na ang lahat, palalayain mo ang bata. Naglabas ako ng isang lighter at isang bote ng alcohol mula sa aking bulsa. Ibinuhos ko ang alcohol sa loob ng briefcase, saktong nakikita niya ang hard drive sa loob. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Florencia, halatang natataranta. Tinutupok ang hustisya para sa buhay ng apo ko. Sagot ko. Isinindi ko ang lighter at inihulog ito sa loob ng bag. Sa isang iglap lumiyab ang apoy. Ang amoy ng nasusunog na plastic at kuryente ay humalo sa hangin. Ayun na, Florencia. Wala na ang alas ko. Wala nang ebidensya na magpapakulong sa inyo. Ngayon, pakawalan mo na siya. Nanood si Florencia habang nilalamon ng apoy ang bag. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapait na tagumpay. Napakagaling mong ina, Feli. Handa mong talikuran ng husti? Siya para sa iyong anak kapalit ng isang bata. Itinulak niya si Lita patungo sa akin. Mabilis akong tumakbo at sinalubong ang bata niya. Kap ko siya ng mahigpit habang tinatanggal ang kanyang busal. Ayos ka lang, Lita. Nandito na si nanay. Huwag ka nang matakot. Nay, Feli. Iyak ng bata, isinusubsob ang mukha sa aking dibdib. Ngunit habang tinitingnan ko ang nag-aapoy na briefcase, nakita ko ang anino ni Florencia na dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Hindi rosaryo ang hawak niya ngayon. Isang maliit na pistol na may silencer. Salamat sa ebidensya, Feli. Pero gaya ng sabi ko, no loose ends. Malamig niyang sabi. Isang mahinang tunog, pero sapat na para maramdaman ko ang hapdi sa aking balikat. Napadaing ako at napayakap lalo kay Lita habang bumubuhos ang mainit na dugo sa aking uniforme. Nay, Feli? Sigaw ni Lita. Takbo, Lita. Takbo sa likod ng mga container. Utos ko habang pilit na tumatayo at bumubunot ng sariling baril.
Habang nagpapalitan kami ng putok sa gitna ng dilim, isang nakakatakot na tawa ang narinig ko mula kay Florencia. Akala mo ba ay nanalo ka, Feli? Ang hard drive na sinunog mo, alam kong peke iyon. At alam mo ba kung bakit? Dahil bago ka pa nakarating dito, nakuha na ni Eduardo ang tunay na hard drive mula sa iyong silid. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Eduardo ang lalaking sinipa ko at iniwan sa mansion. You're not the only agent in this game, Felicitas. Dagdag ni Florencia habang unti-unting lumalapit sa aking pinagtataguan. At ngayon, oras na para magkita na kayo ng anak mo. Naramdaman ko ang paghina ng aking katawan dahil sa nawawalang dugo. Pero bago pa siya makalapit, isang malakas na busina ng sasakyan ang human, iksa buong pantalan. Hindi ito pulis, isang itim na van ang humarurot patungo sa kinalalagyan namin. At mula sa bintana nito, isang pamilyar na mukha ang sumilip. Si Eduardo Villarreal. Pero wala siyang dalang baril. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Florencia, tumakas na tayo. Ang mga abogado, may natanggap silang mga email, ang ebidensya ay nasa cloud. Nakaschedule itong mapublish sa loob ng 10 minuto. 10 minuto, Florencia. 10 minuto na lang at katapusan na nating lahat. Ang sigaw ni Eduardo ay punong-puno ng desperasyon. Ang kanyang boses na dati ay puno ng yabang, ngayon ay tila isang asong nasusukol. Napatigil si Florencia. Ang baril na nakatutok sa akin ay bahagyang bumaba. Nakita kong pagbabago sa kanyang mga mata mula sa pagiging isang malupit na mamamatay tao, naging isang kalkuladong negosyante muli. Tumingin siya sa nag-aapoy na briefcase sa sahig pagkatapos ay sa akin. You old hag! Niloko mo kami! Sigaw ni Florencia, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Nakaschedule! Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay hanggang sa mangyari yon? Wala ka na magagawa, Florencia. Sabi ko habang iniinda ang hapdi sa aking balikat. Ang bawat salita ko ay may kasamang dugo na lumalabas sa aking bibig. The lawyers I chose are independent. Hindi mo sila mababayaran. At ang mga file na yon, hindi lang yon tungkol sa pera. Nandun ang lista anang lahat ng pinatay ninyo. Kasama na ang anak ko. Lumingon si Florencia kay Eduardo. Get in the van. We need to get to the main server. Kailangan nating i-jam ang signal sa buong area na ito bago matapos ang countdown. Server? Anong server? Florencia, huli na. Sigaw ni Eduardo. Pero bago pa siya makatutol, hinablot siya ni Florencia sa kwelyo. Gawin mo ang sinasabi ko kung gusto mo pang makitang buo ang kumpanya mo bukas. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, dahan-dahan kong hinila si Lita patungo sa kadiliman ng mga container van. Kailangan namin makaalis dito. Ramdam ko ang paghina ng aking mga tuhod. Ang paningin ko ay unti-unti nang lumalabo. Ngunit ang boses ni Lita ang nagpapanatili sa akin sa katinuan. Nay, Feli, wag po kayong pipikit. Please, wag po. Iyak ng bata habang pilit akong tinutulungang maglakad. Ayos na nga, Lita. Ang tapang mo talaga gaya ng papa mo. Bulong ko. Narinig ko ang mabilis na pag-alis ng van ni na Eduardo. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay may server pa silang maaabutan. Hindi nila alam ang cloud na sinasabi ko ay wala sa isang pisikal na server sa Makati. Ang bawat byte ng impormasyon ay kasalukuyan ng kumakalat sa bawat sulok ng internet pinoproseso ng mga digital activist na matagal ko ng kasabwat. Ngunit bago kami makalabas sa gate ng pantalan, isang pamilyar na sasakyan ang humarang sa amin. Ang puting SUV ni Viviana. Bumukas ang pinto at lumabas si Viviana. Hawak ang isang matalas na balisong. Ang kanyang engagement dress ay punit-punit na. Ang kanyang makeup ay kalat-kalat na sa kanyang mukha. Mukha na siyang baliw.
Ikaw, dahil sa'yo, sira na ang buhay ko. Dahil sa'yo, mawawala sa akin ang lahat. Sigaw ni Viviana habang sumusugod sa akin. Wala na akong lakas para lumaban ng pisikal. Ang aking sugat sa balikat ay patuloy na bumubuhos. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Sa huling pagkakataon, hinugot ko ang aking natitirang lakas. Nang malapit na siya, iniwas ko ang aking katawan at ginamit ang kanyang sariling momentum para itulak siya sa isang matalim na dulo ng container van. Ah! Sigaw ni Viviana nang tumama ang kanyang ulo. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa putikan. Inday? Bulong ko sa kanya habang nakatingin sa kanyang wala malay na katawan. This time, you're the one who looks dirty. Narinig ko ang mga sirena ng pulis sa malayo. Hindi ko alam kung sino ang tumawag sa kanila pero alam ko na ito na ang hudyat ng katapusan. Isinandal ko ang aking likod sa isang container van, yakap-yakap si Lita. Nay, ang daming pulis! Sabi ni Lita, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Dito ka lang, anak? Tapos na ang lahat, sabi ko. Isang pamilyar na mukha ang lumabas mula sa isa sa mga sasakyan ng pulis. Si Captain Ramirez ang dating boss ni Benjo. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at respeto. Agent Reyes, we received the files, all of them. Sabi niya habang inuutusan ng mga medic na lapitan ako. Huli na sila. Naharang na ng mga unit namin ang sasakyan ni na Eduardo at Florencia sa dulo ng highway. Napangiti ako. Isang ngiti ng tunay na tagumpay. Benjo, nakamit na natin ang hustisya. Pumikit ako, ramdam ang lamig ng hangin at ang init ng yakap ni Lita. Sa wakas, ang misyon ay tapos na. Pero bago ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko ang huling salita ni Ramirez. May isa pang bagay, Feli. Si Sister Florencia, nakuha namin ang DNA test result na itinago niya. She's not just a partner of the Villarreals, she's the long-lost daughter of the founder. At ang lahat ng ito, ang buong krimen na ito, ay bahagi ng kanyang plano para sa paghihiganti sa pamilyang nagtapon sa kanya. Isang huling twist. Isang huling katotohanan na nagpapatunay na sa mundong ito ang bawat tao ay may kanya-kanyang sugat na pilit nilang ginagamot sa pamamagitan ng pananakit sa iba. 3 araw matapos ang madugong gabi sa pantalan, ang sugat sa aking balikat ay nananatiling mahapdi. Ngunit mas matindi ang tibok ng husti siya sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa isang hotel suite, suot ang isang formal na itim na blazer, isang kasuotan na malayo sa kupas, na uniforme ng katulong na isinuot ko sa loob ng 2 taon. Ngayon ang araw ng International Investment Summit sa Makati Peninsula. Ito ang huling baraha ni Eduardo Villarreal para isalba ang kanyang gumabagsak na imperyo. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila dahil nagawa nilang pigilin ang ilang balita sa media gamit ang kanilang pera ay ligtas na sila. Hindi nila alam ang katahimikan ko nitong mga nakaraang araw ay ang pag-iipon lamang ng lakas para sa huling hagupit. Pagpasok ko sa Grand Ballroom, ang bango ng mamahaling bulaklak at ang kintab ng mga chandelier ay tila nanunuya. Naroon silang lahat ang mga negosyanteng, walang pakialam kung saan galing ang yaman, basta't may kita. Sa gitna ng entablado, nakita ko si Eduardo at Viviana. Si Viviana na may benda pa sa noo mula sa aming pagkikita sa pantalan ay nakasuot ng isang makinang na gown, pilit na itinatago ang takot sa likod ng makapal na makeup. Ladies and gentlemen, simula ni Eduardo sa harap ng microphone, ang boses ay puno ng peking kumpiyansa. Today, the Villarreal Group marks a new era of global partnership, an era built on blood and stolen lives.
Ang boses ko ay umalingaw, na sa buong bulwagan sapat na para patahimikin ang lahat. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Nakita ko ang biglang pagpula ng muka ni Eduardo, habang si Viviana ay tila nakakita ng isang halimaw. "You!" Sigaw ni Viviana, ang kanyang boses ay pumitlag sa galit at hiya. "Security, why is this thieving maid here? Get her out of here, now!" Lumapit ang dalawang gwardiya sa akin handang hawakan ang aking mga braso. Ngunit bago pa sila makadikit sa isang mabilis na galaw, hinawakan ko ang braso ng isa at ipinilipit ito sa kanyang likuran, habang isa naman ay mabilis kong naitulak gamit ang aking siko. Napasigaw sila sa gulat. Ang buong ballroom ay napuno ng bulungan. "Don't touch me." Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. "I am Agent Felicitas Reyes of the National Investigation Bureau, at ang babaeng tinatawag ninyong thieving maid ay ang taong maglalagay sa inyo sa likod ng rehas." "Nasisiraan ka na ng bait, Feli?" Singit ni Eduardo, habang pilit na tumatawa para itago ang kanyang panginginig. "Wala kang ebidensya. Everything you said is a lie. Isang desperadang katulong na gustong maghigante dahil tinanggal sa trabaho." "Really, Eduardo?" Ngumiti ako ng bahagya. Inilabas ko ang aking remote at pinindot ang button patungo sa dambuhalang screen sa likuran nila. Biglang nagbago ang mga slide ng kanilang investment proposal. Sa halip na mga graph at projections, ang bumungad sa lahat ay ang mga malilinaw na dokumento ng money laundering, mga litrato ng mga smuggled artifacts, at ang pinakakasuklam-suklam ang CCTV footage mula sa gabi kung kailan pinatay ang aking anak na si Benjo, kung saan malinaw na nakikita ang pakikipag-usap ni Florencia sa mga hitman. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang mga foreign investors ay nagsimulang mag-usap-usap, ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. "This is not true. Fake news yan," sigaw ni Viviana habang pilit na inaagaw ang remote mula sa akin. "Eduardo, do something!" Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pinto ng ballroom ay bumukas ng malakas at pumasok ang mga operatiba ng NBI kasama si Captain Ramirez. Ang kislap ng mga tsapa at ang tunog ng mga kagamitang militar ay pumuno sa silid. "Eduardo, Villarreal, Viviana Montesilio, and Sister Florencia, you are all under arrest for multiple counts of money laundering, smuggling, and conspiracy to commit murder," deklara ni Ramirez. Nakita ko ang pagbasak ng balikat ni Eduardo. Ang kanyang empire ay gumuho sa harap ng lahat ng taong gusto niyang hangaan siya. Si Viviana naman ay nagsimulang mag-hysterical sumisigaw ng kung ano-anong mura habang pilit na nanlalaban sa mga pulis. "Feli, bakit mo ito ginagawa?" Tanong ni Eduardo, ang kanyang boses ay wala na ang dating kapangyarihan. "Pamilya ang turing namin sa'yo." "Pamilya." Lumapit ako sa kanya, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang pamilya ay hindi nagpapatay ng inosenteng anak para lang sa pera. Ang pamilya ay hindi naninira ng danggal ng taong naglingkod sa kanila ng tapat. "You didn't treat me like family, Eduardo. You treated me like a rug. And now, the rug is pulling the floor out from under you." Habang pinupusasan sila sa gitna ng entablado, nakita ko si Sister Florencia sa dulo ng pasilyo. Sinusubukang tumakas. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang na siya ng mga ahente. Ang kanyang puting habit ay tila isang malaking kasinungalingan sa ilalim ng mga ilaw ng pulis. Tumingin ako sa paligid. Ang lahat ng mga taong kanina lang ay nagtatawanan at umiinom ng champagne ay nakatingin sa akin ng may halo ng takot at respeto. Hindi na nila ako nakikita bilang si Inday. Nakikita na nila ako bilang ang taong nagpabagsak sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Makati. Lumakad ako.
Palabas ng ballroom, hindi lumingon sa mga sigaw ni Viviana o sa mga pakiusap ni Eduardo. Habang gumababa ako sa hagdan ng hotel, ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi sa aking mukha. Sa labas, naghihintay si Lita sa loob ng sasakyan ni Ramirez. Pagkakita niya sa akin, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. "Nay, Feli, tapos na po ba?" Tanong niya, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Oo, anak. Tapos na ang gabi." Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Mula ngayon, hindi na tayo kailangang magtago. Hindi na tayo kailangang yumuko sa kahit kanino. Tumingala ako sa langit. Alam kong saan man naroon si Benjo sa wakas, ay makakapahinga na siya ng payapa. Ang pangako ko sa kanya ay natupad na. Hindi man maibabalik ng hustisya ang buhay niya, nabigyan ko naman ng boses ang kanyang sakripisyo. Ngunit, alam ko rin na ang aking misyon ay hindi nagtatapos dito. Marami pang mga Felicitas sa mundong ito na patuloy na inaapi. Marami pang mga Benjo na biktima ng kasakiman. At habang may mga taong tulad ng mga Villarreal, ang isang Agent Reyes ay mananatiling laging handa. 6 na buwan na ang lumipas mula ng huling gabi sa hotel. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali, ang Kalinga Academy. Dito ang mga inday na katulad ko noon ay hindi na basta tagalinis. Sila ay tinuturuan ng kanilang mga karapatan ng self-defense at ng dignidad. Nakatanggap ako ng balita na sina Eduardo at Viviana ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Sister Florencia naman ay nasa isang maximum security facility, malayo sa banal na imaheng ginamit niya para manira. Hinawakan ko ang locket sa aking leeg. Inayos ito ng isang dalubhasa, at kahit may kaanting bakas pa ng lamat ang salamin, mas malinaw na ang mukha ni Benjo sa loob. "Lola Feli, tara na po, magsisimula na ang klase." Tawag ni Lita habang tumatakbo patungo sa akin. Numiti ako. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng mga pangarap na sinira nila. Ako si Felicitas Reyes at natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa baril, kundi sa pusong marunong lumaban para sa tama. Ang kwento ni Feli ay patunay na kahit gaano kalalim ang sugat at kahit gaano tayo kaliit sa mata ng lipunan, meron tayong kapangyarihang bumangon at maningil ng katarungan. Sa dulo ng ulan, palaging may pag-asang naghihintay, basta't hindi natin bibitawan ang ating danggal. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang biyaheng ito ni Feli. Hanggang ngayon, tila nararamdaman ko pa rin ang hapdi ng sampal ni Viviana at ang matinding kirot sa puso ni Feli habang tinatapakan ng tanging alaala ng kanyang anak. Napakasakit isipin na may mga taong kayang manapak ng danggal ng iba para lang sa sariling interes. Pero sa huli, mas masarap sa pakiramdam na makitang muling nakatayo ng matuwid ang ating bida. Ang kwentong ito ay inialay ko para sa lahat ng mga nanay at mga kababaihang tapat na naglilingkod, ngunit nakakaranas ng kawalan ng respeto. Tandaan ninyo ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa inyong trabaho, kundi sa inyong katatagan at prinsipyo. Kung kayo ang nasa katayuan ni Feli, kaya nyo rin bang magpanggap at magtiis ng ganoon katagal para lang makamit ang hustis? O baka mas pinili nyo ng lumayo para sa sariling kapayapaan? Ibahagi nyo naman ang inyong saloobin sa ating comment section. Dahil dito ay palaging may nakikinig sa inyo. Gusto ko ring malaman sa ang parte ng mundo nyo pinapakinggan ang kwentong ito ngayon. Nagluluto ba kayo para sa pamilya? Nagpapahinga pagkatapos ng trabaho? O baka nasa biyahe pa uwi? Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon. Naway maging paalala ito sa atin na ang bawat locket na nabasag ay pwedeng ayusin at ang bawat luhang pumatak ay may katumbas na tagumpay. Hanggang sa muling pagkakataon manatiling matatag at may paninindigan.
Turing ng hustisya ang lihim ni Felicitas. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng ating tingga na si Aling Maria, 50 taong gulong na nasa Laguna, na nagpadala ng kanyang karanasan sa ating programa na may mensaheng ang bawat pagsasakripisyo ay may tamang panahon ng pag-aani. Lahat ng mga tauhan at mga sitwasyon sa kwentong ito ay isinulat muli bilang fiction at hindi naglalayong manira o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangin ang mga tagapakinig at maghatid ng positibong mensahe.